Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here, they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, wag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaan mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help? That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Tapos sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis nyo kami dyan. Sabi ko, well, then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, wag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, wag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion. So, I'll give everyone context. 4 senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? We're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So, again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols. Ano si Bato? Nananawagan po kami sa lahat po ng ating nakikinig ngayon. I'm in the Senate with the other senators. We're having a caucus. Nabalitaan po namin na allegedly may mga taga-NBI na gustong pumasok. We nakita na nagbabarena ng pinto galing ng walls galing dun sa GSIS side. So we have our security here. Papasalamat kami sa PNP, outside and inside meron. Nandito ang Marines, but ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms. So NBI is denying na tao nila, pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. Senator Bato, Senator are together. Walang sumasagot from the government, from us. This is the Senate of the Philippines. This is the Senate of the Philippines. May putukan na po dito. So sa lahat ng nakikinig, please, DND, DILG, what is happening? NBI, what is happening? Why are we under attack here? I don't know what's happening, but I do not know if I can keep my people safe here. I'm willing to go out. I'm willing to face anyone who is going to serve the warrant or do whatever. I told you, you're welcome to serve. But do not do this. So please help us. Please let us know what is happening here. I will repeat po, kinonfirm ng ating Sergeant at Arms na nagkaputukan na po. Many senators here have the numbers of the AFP Chief of Staff, etc. We're trying to get in touch, no? So far po, nagpe-perform yung Marines dito, yung OSAA, yung police sa labas. But inside the building, we do not know what's happening. I'm sorry, I have to do it this way. Hindi po namin malaman kung ano nangyayari. So, I'm relying on your prayers po, and I'm relying kung may nakikinig from the government here, what is happening po dito sa Senado. We have received the article of impeachment po. It is here. We are having a caucus how we will address that. So why is this happening at bakit may putukan nga dito? Please, someone respond, call us, let us know what's happening. Magandang hapon mga kababayan. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y aristuhin.
Ako po'y nanawagan sa inyo. Sana tulungan niyo ako. Huwag po tayong papayag na another Pilipino ay dadalhin sa dahig. Pangalawa, kay Pangulong Duterte. Ako po'y nanawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan niyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Ako po'y nakikiusap sa inyo kung kayo'y meron pang puso para sa ating bansa. Sana pumunta kayo dito. Ako nananawagan sa inyo. Lahat ng mga Pilipino na may puso para sa ating bansa, para sa kinabukasan ng ating bansa, pumunta na po kayo dito sa harap ng Senado at para mapigil itong kanilang plano na tayo ay aarestuhin at dadalhin sa dahig. Hindi po katanggap-tanggap yan para sa ating Pilipino. So mga kaibigan ko, lahat ng Pilipino, ako nanawagan sa inyo. Pumunta po kayo dito sa harap ng Senado at mag-vigil tayo. Hindi tayo papayag na another Filipino will be brought to dahig just because of politics. Ako po isang tapat na pulis, tapat sa serbisyo. Bakit nila ako ginaganito? Nananawagan po ko sa inyo mga kaibigan, kung kayo ay na-frustrated noon sa panahon ni Pangulong pagdala nila kay Pangulong Duterte doon sa dahig, sana hindi na ito masusundan pa. Maraming salamat mga kaibigan. Hindi po ako nanawagan ng violating pag-aaklas. Ako po nananawagan ng isang peaceful na prayer rally dito sa harapan ng Senado. Kita-kita po tayo dito. Maraming salamat mga kaibigan. Thank you po. Maraming salamat talaga. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na naputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya't masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak na mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay nais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito
ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-enkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. Kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito. Mangiyak-ngiyak na umapila si Senator Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa ICC. Ito ay kasunod ng paglabas ng naturang korte ng arrest warrant laban sa kanya. Kaya ko sa kanya, Mr. President, sir, alam ko wala kang personal na galit sa akin. Alam ko yan. Wala kang personal na galit sa akin. So sana naman, bilang ama ng ating bansa, alagaan mo yung iyong mga anak. Kami, sa iyong mga anak. Alagaan mo lahat ng Pilipino. Sana, the role of the government is to take care of these people. Sana alagaan mo kami. Huwag mo kami ibigay doon sa mga dayuhan. Yun lang, pag-iusap ko sa kanya. Sabi siya, hindi lang para sa akin, kundi sa lahat ng Pilipino. Huwag niyo po ipagkanulo ang inyong kapwa Pilipino sa mga banyaga. At alam mo, sir, kung anong paghirap ko sa serbisyo. Ginawa ko lahat para sa bayan, hindi yung pang sarili ko. Hindi yung para sa sarili kong kapakanan. Hindi ako nagpayaman sa serbisyo. Nagtrabaho ako ng gusto. Faithfully. Sir, ano masasabi? Kaya itong appeal ko dito sa kanya, hindi lang para sa akin. Kundi, paano na rin sa lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon? Hindi natin alam. Pagdating ng araw, ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganitong sitwasyon. Ikaw rin, Mr. President, ang pagka-problema na ganito, mamalaman mo, you will feel what I feel right now. Bakit kayo naiyak, sir? Ha? Bakit po kayo naiyak? Tao lang ako. Hindi ako robot. Hindi ako makina. Tao lang ako. My appeal is sincere to the President. Ha? And what do you feel, sir? Sabi mo kanina kung nararamdaman lang ng Pangulo ang nararamdaman mo. How would you describe how you feel, sir? Very low. The lowest point of my life. Ikaw ba naman? Nagtrabaho ka ng gusto nga. I have said, yung aking servisyo talaga, yung ideals ng PMA, courage, integrity, and loyalty, isinisabuhay ko yan. Lahat ginawa ko. Tapos, ngayon, ganito mangyari sa akin. Isang desperadong senador, Ronald Bato de la Rosa, ang umano'y kasalukuyang namamalagi sa loob ng Senado, ayon sa veteran broadcaster at columnist na si Ramon Tulfo. Ayon kay Tulfo, sa kabila ng maanghang na pahayag na binitiwan ni De La Rosa noong Mayo 11, kung saan tinawag niyang the worst government ang kasalukuyang administrasyon, ngayon ay tila nagbago raw ang ihip ng hangin. Anya, nagsusumamo umano ngayon ang senador na mabigyan ng pagkakataong makausap si Pangulong Bongbong Marcos. He has sought refuge in his office on the 6th floor of the Senate building, kasama ang kanyang pamilya. Nagsusumamo siya na makausap si BBM ng kahit 1 minuto, whose administration dinescribe niya kahapon na the worst government. Post ni Tulfo sa kanyang Facebook account. Sad pa ni Tulfo, base sa kanyang source, sinisisi raw ngayon ng senador ang nagsabi sa kanya na lumabas sa pagtatago dahil wala namang warrant laban sa kanya.
Minura daw ni Bato yung mga nag-udyok na lumabas siya sa kanyang lungga. Ayon sa aking Tweety Bird, Ani Tulfo. Ayon naman sa Facebook post ng Facebook page na konsepto, to serve the people or the Duterte. Malinaw ang plano ng mga trapo. Mula sa biglaang pagbabago sa Senate President, biglaang paglitaw ni Bato sa hearing at hanggang sa hinihintay na makonvene ng Senado sa impeachment si Sara Duterte. May plano ang mga trapong ito para protektahan ang pangalan at posisyon na iniingatan ng Duterte sa loob ng ilang taon. Hindi ganito ang isang public servant. Simula sa umpisa ng pagkaluklok hanggang sa huling araw ng termino, mamamayang Pilipino dapat ang tanging sentro ng desisyon at mga batas na pinapairal sa gobyerno. Wala dapat sa kanilang trabaho ang paggawa ng mga gawing tanging pangalan lamang nila ang makikinabang. Nakakagalit, nakakasuka. Tandaan ang mga mukhang pinoprotektahan ang isang magnanakaw na si Sara Duterte. Demand accountability. Marami ngayon ang nagre-replay ng inyong mga naging unang pahayag tungkol dyan sa ICC arrest warrant na yan. Halimbawa po yung kay Ginoong Trillanes, yung make my day, sige, ngak-ngak ka ng ngak-ngak, punta ka dito, posasan mo ako. Even before that, ang dami po nito eh. Even in our show, sinabi po ninyo, before pa ho yung arrest warrant na yan, na kapag dumating yan, I will be man enough, haharapin ko yan, hindi ako takot. And then, yung eksena po na napanood ng mga Pilipino na kayo nagkukumahog na tumatakbo at iniiwasan yung NBI, how do we reconcile that? Well, that's a basic human instinct, no? Self-preservation. Self-preservation yan. Sino ba namang tanga na gusto magpapahuli? Sabihin na lang niyo ako na ako ay, okay lang, sabihin niyo ako na ako ay duwag. Pero hindi ko po matanggap na sabihin niyo na ako ay tanga na nagpapahuli. Alam na puhulihin ka, magpapahuli ka. Hindi po ako ganun katanga na magpapahuli. Kaya I have to, yung nangyari sa hagdanan, run for your life yun. Opo, pero yung nga pong pagpapakumbaba ngayon, pero yung pong inyong dating dati, no, na matapang, yung pong inyong dating na challenging, yung pong walang takot, di ba? Make my day. Meron pong mga ngayon, reaksyon na ngayon ganyan kayo, pero nung una na kayo po'y nakaupo sa pwesto hanggang sa bago dumating itong ICC warrant of arrest, iba ho kayo nun eh. Paano po namin dapat tangkilikin yun? Kasi noon naman kasi binigyan ako ng assurance ng Pangulong Marcos na never kami ni President Duterte pagkakanulo niya sa ICC. Yan sabi niya sa akin, 2 beses eh. Huwag ka maniwala dyan ba to? Hindi ko papasukin ng ICC dito dahil wala yung jurisdiction sa atin. Hindi ka tayo membro ng ICC. Hindi kayo magagalo ng ICC. Kasi kung nagawin ko yan, na papayagan ko ng ICC makialam dito sa atin, after President Duterte, after you, sinong next? Baka kami na naman ang pagkialaman ng ICC. So bakit ako papayag? So ganun katapang yung aming stance doon. Dahil alam ko, ang stand ng Philippine government is not to cooperate with ICC. Ngayon, bumaligtad, pinagkanulo na yung Pangulong Duterte dito sa kanila. So, alam nga naman, magtapang-tapangan pa rin ako. Hahamulin ko si President BBM na, sige, surrender niyo ako doon. Magkakakonta dito. Mali yun. Mali yun. Opo, sige. Tao lang naman tayo, Ted. Tao lang tayo. Opo. Talagang mainit pa rin na usapan natin itong tungkol kay Bato. Follow up natin itong topic natin ngayon tungkol kay Bato de la Rosa. Mga kabunyog, mangiyak-ngiyak si Bato. Umiiyak si Bato. Mangiyak-ngiyak, tingnan nyo yung mukha, Nagmamakaawa siya kay PBBM. Sabi niya, PBBM, wala ka namang personal na galit sa akin. Huwag mo naman akong ipadala sa dahig. Mga kabunyog, Ayan, Ito na ngayon. Ito na. Akala ko ba matapang? Yun ang problema nito ni Bato eh. Nung mga panahon ni Duterte, matatapang sila, Go ahead! Make my day! Ngayon, nagmamakaawa kay PBBM. Sabi ni Duterte, ni Bato, PBBM, wala ka namang personal na galit sa akin.
Ha? Huwag mo naman akong ipadala sa dahig. Eh, natatawa talaga ako mga kabunyog. Okay, so ito mga kabunyog. O yun na nga. Yung nakikita niyong picture, ngayon lang yan. In-interview si Bato ngayong araw. Pangalawang araw niya ngayon sa Senado. O ngayon, ito mga kabunyog. Oh. Yan. Hindi po ako nang iintriga. Sasabihin na naman dyan, nang iintriga tayo. Hindi po. O ito. Kahit ang mainstream media, ganun ang pagkakabalita. O, sabi ng mainstream media, Senator Bato kay PPBM, sana wag niya akong ipadala sa dahig. Sa kanyang pagharap sa media ngayong araw, May 12, emotional si Senator Bato de la Rosa na muling umapila kay Pangulong Bongbong Marcos. Sana wag niya akong ipadala sa dahig. Kung mayroon akong pananagutan ko rito sa ating local court. Wag doon sa Banyaga. Yun. Ayan o. Yan ang mukha ni Bato habang nakikiusap o. Kabunyog. Nung nakaraan, minumura niya si PBBM. Di ba? Nung mga nakaraan, minumura niya si Pangulong Marcos. Ang ano doon, galit na galit si Bato noon. Nag-speech doon sa Liwasang Bonifacio. Sabi niya, Interpol! Huwag niyo kaming pinagluloko. PNP chief ako. Alam kong Interpol. Interpol. Nakita niyo ba yung speech na yon ni Bato? Galit na galit siya kay PBBM. Ay ngayon, nagmamakaawa na siya. Mga kabunyog, nagmamakaawa na si Bato. Ang laman ng mga balita ng mainstream media, ganyan, Yan, mga kabunyog. Sabi pa ni Bato, BBM, wala kang personal na galit sa akin, alam ko yan. Sana naman, bilang Pilipino, protektahan mo rin ako. Yan mga kabunyog mga galing yan kay Bato. Biglang biglang grabe ang pagmamakaawa ni Bato. Grabe ang pagmamakaawa ni Bato. Natatawa ako kay Ruben Padilla. Alam nyo, si Ruben Padilla, sabi ni Ruben Padilla mga kabunyog, hindi daw sila natatakot sa ICC. Hindi daw yan. Wala daw yung sa kanila. Sabi ni Bato, mga kabunyog. Ay hindi sabi ni Bato, sabi ni Ruben Padilla. Ang sabi ni Ruben Padilla, hindi daw sila natatakot. Ibig sabihin na sila sa oposisyon, Alam naman nating mga oposisyon yan. Pinagmamalaki ni Ruben Padilla. Sabi ni Ruben Padilla, kung warrant yun galing sa Pilipinas, mababahala kami. Pero kung warrant sa ibang bansa, stupid. Wow. Ngayon yan kung warrant daw galing sa lokal na korte, mababahala daw sila. Sila ibig sabihin yung mga nasa kampo ng Duterte. Pero kung galing daw sa ibang bansa, wala, hindi daw sila dyan nababahala. Si Ruben Padilla, ang yabang-yabang, porque hindi siya kasama dun sa kinasuhan sa ICC, ang sabi ni Ruben Padilla, kung galing daw yan sa ibang bansa, wala daw yan. Kung local court daw yan na warrant, mababahala daw sila. Si Ruben ganun ang pagkakasabi, pero si Bato de la Rosa nababahala na Actually, napanood ko nga yung interview kay Bato. Sabi ng media, kumusta po kayo? Sabi naman ni Bato de la Rosa, bakit? Kung kayo ba yung nasa sitwasyon ko, kung mayroon kayong warrant, nadadalhin na kayo sa dahig, sa ICC, hindi ba katulad nyo rin, hindi ba mababahala rin kayo? Natatawa ako dito, nagbabanggaan yung mga statements nila, mga kabunyog, Mayabang si Ruben kasi hindi naman siya kasama dun sa co-perpetrators. Pero si Bato kasi, si Bato, alam naman natin ang naging papel niyan. Alam naman natin ang naging papel ni Bato, mayabang yan noon. Siya ang nagpatupad ng tokhang. Kaya nga siya ginawa ni Duterte PNP chief Kasi alam ni Duterte, kahit anong ipagawa mo kay Bato, gagawin niya Nasubok niya na yan nung naging PNP chief
naging chief of police ng Davao City, si Bato. Nasubok na yan ni Duterte. Yung Davao Death Squads. Oh, nasubok na yan. Ginawa na nila yan sa Davao. Kaya lang ang gustong mangyari ni Duterte, nung naging presidente siya, gawing national yung implementation ng Davao Death Squads. Saka ipatupad ng PNP yung war on drugs. O kailangan yung gagawing PNP chief susunod sa gusto niya ni Duterte kahit anong ipagawa niya. O yun si Bato. Chief implementer ng war on drugs ni Duterte. Actually doon sa warrant of arrest, yung warrant na inilabas ng ICC, dinitalye doon kung ano ang naging papel ni Bato de la Rosa. Yun. Kaya itong si Padilla ang yabang. Kung warrant daw yan sa lokal na korte, mababahala daw sila. Galing daw yan sa Banyaga daw na korte, kaya wala daw yan. Hindi pala nababahala. Samantalang si Bato nagmamakaawa na. Nagmamakaawa na kay PBBM. Nagmamakaawa na. Kasi talagang alam nila ni Bato. Kaya tingnan niyo yung mukha ni Bato. Alam ni Bato na yan. Alam niya yan na ang masusunod diyan ang Pangulo ng Pilipinas. Pag sinabi ng Pangulo ng Pilipinas, mag-cooperate tayo sa Interpol. I-surrender yan sa Interpol. May magagawa ba sila? May magagawa ba kahit ang Senado? Sa totoo lang, wala. Walang magagawa ang Senado dyan. Kasi ang Senado, legislative yan. Ang nagpapatupad ng mga batas, executive. O sino ang chief executive? Ang presidente. Kaya nagmamakaawa na ngayon si Bato. Alam niyang hindi siya matutulungan ng mga kapwa niya senador. Yung Senado ngayon, kahit naman Senate President na si Cayetano, kahit naman sa kanila na yung liderato ng Senado, wala yan. Kaya nga ngayon, nagmamakaawa na si Bato. Tingnan niyo ang mukha. Mga kabunyog. Yan si Bato ngayon. Kaya lang, yung sinasabi ni Bato, kay PBBM, sabi niya, PBBM, wala ka namang personal na galit sa akin. Huwag mo naman akong isurrender sa ICC. Huwag mo naman akong isurrender sa ICC. Yan mga kabunyog. Ang problema, sobra kayong bumira kay PBBM Tapos ngayon na ikaw ganyan may problema ka ngayon, nandiyan na yung arrest warrant ng ICC. Magmamakaawa ka. Yan ang problema. Nung maraming pinapatay sa kapanahunan ninyo ba to? Si Kian de los Santos nagmamakaawa. Yung mga pinagpapatay ninyo. So, yung panahon ni Duterte, ikaw yung chief implementer ng tukhang. Yung mga ama na nagmamakaawa, nandun yung kanyang asawa, yung mga anak nagmamakaawa kahit yung pamilya. Naawa ba kayo? Bato de la Rosa, naawa ba kayo noon? Sige nga. Ngayon, ang sinasabi nila, dapat daw sabi ni Bato, dito siya panagutin sa Pilipinas. Ang problema kasi, ang nagawa mong krimen, hindi naman simpleng homicide. Crimes against humanity. Ang krimen mo ninyong nagawa ni Duterte, krimen sa sangkatauhan. Hindi ba ninyo naiintindihan yan? Senador ka, hindi mo alam yun? Ang nagawa mong krimen, hindi krimen. Ang biktima nyo, hindi lang isa o dalawang pamilya. Kumbaga dito sa Pilipinas, nakapatay ka ng isang tao, dalawang tao, pwede pa dito yan. Yung ampatuan masa 52, napapaano na tayo? Hisus, di ba? Hindi na natin maisip yun. Imaginein mo, 52, pinatay. O yun, 52 lang yun. Ay sa ilalim nyo ni Duterte, ilan ang napatay? Ang tinanggap ng police, 6,000. Yung police operations yan. Ay yung namatay talaga ng mga pinatay ng mga death squads, ng mga vigilante, kung mga riding in tandems, umabot ng 25,000 to 35,000. Kaya nga, lumabas sa kanya, crimes against humanity na
Kung ang krimen mo laban sa sangkatauhan, crimes against humanity, ha? Sinong maglilitis sa'yo? Pilipinas? Ha? O, sige nga. Anong nakalagay sa batas natin? Kung ang krimen mo ay krimen laban sa sangkatauhan kasi sa dami ng Pinoy mo, ha? Sa dami ng Pinoy nyo, ha? Saan ka lilitisin? Sa Pilipinas? Yes. Pero may option din ang Pilipinas. Nakalagay yan sa batas natin. Ha? Kung magdesisyon ang gobyerno na mayroon na rin namang kaso doon sa dayuhang korte, mag-decide ang gobyerno na doon na lang yan litisin, option yan ng gobyerno. Eh ngayon naman, nandyan na yan, nasa ICC na. Nasa ICC na yung boss mo. Ha? Nandun na si Digong, samahan mo na. Oh, di ba? Mas dapat doon na kayo magsama-sama para isa na lang nalitisan. Oh, hindi naman maganda, linilitis si Duterte doon, linilitis ka dito. Papagurin pa yung ating mga korte dito. Wag na. Wag na, di ba? Total, mayroon ng paglilitis doon eh. Oh? Pag dito pa yan nilitis, maaabala pa ang mga korte natin. Napakaraming testigo niyan, napakaraming ebidensya, napakaraming mga biktima. Ha? Samantalang doon, nakatutok na yung International Criminal Court para lang dyan sa ganyang mga kaso. Totoo, kaya yan sa korte natin. Pero, imagine niyo ang paglilitis na gagawin yan dito sa atin. Matindi yan. Ang abala niyan sa mga korte natin, grabe. Samantalang doon, mayroon na doong nakatutok na korte para sa mga ganyan. Anyway naman, ang nagawa mong krimen sa sangkatauhan eh. Crimes against humanity. Di ba? Yan yung sa mga kabunyog. Kaya itong mga itong mga ngayon, itong mga matatapang noon, o ngayon nagmamakaawa na. Nagmamakaawa na mga kabunyog. Kaya si Bato, sabi niya, PBBM, hindi naman tayo magkaaway. Wala ka namang personal na galit sa akin. O ano mo naman ako? Huwag mo naman akong isurrender sa ISIS. Huwag naman daw isurrender, mga kabunyog. Nagmamakaawa na nagmamakaawa na si Bato. Ayan o. Wala naman daw sa, ayan o, kahit ang mga local media, ganun na yung balita, mga kabunyog. Ano na, ang balita ng local na media, yun o, Senator Bato kay PBBM, sana wag niya akong ipadala sa daig. Nawala yung tapang. Oh. Anyway, ang problema kay kay Bato de la Rosa, tinatakot niya pa si PBBM. Ang sabi ni Bato de la Rosa, nakakatawa ito, mga kabudyo. Sabi ni Bato de la Rosa, PBBM, ano naman ako, protektahan mo naman ako, Pilipino naman ako. Baka sa susunod, ikaw naman ang maaresto, dalhin sa ICC. Yun, may mga ganun pang pananakot si Bato, May mga ganun pa, mga kabunyog, na pananakot si Bato, nakakatawa to. Kasi, sabi ni Bato, mga kabunyog, dapat daw, Marcos, posible daw na madala sa dahig. Ang sabi kasi ni Bato, baka sabi niya, wag mo naman akong ipadala sa dahig. Sa susunod, pag nangyari naman yan sa'yo, baka ikaw na rin ang susunod ipadala sa dahig. Ang sinasabi na naman kasi nila Bato, ito daw nangyayaring ito ngayon, nagagawan daw ito ni Trillanes, kasabwat daw ang mga komunista, saka yung mga leftist, kaya daw ito, nagagawan daw ito ng mga galit sa Duterte. Kaya sila Trillanes daw galit sa Duterte, yung mga leftist galit sa Duterte. Kaya nagkasundo daw, nagsabwatan daw yung mga leftist at saka si Trillanes, pinagkaisahan si Duterte at saka siya. Sabi ni Bato. Kaya sabi ni Bato de la Rosa, Mr. PBBM, wag mong gagawin to sa akin. Baka pagdating ng panahon, ikaw din ang gawa nila. Huwag kang maniwala dyan daw sa mga kila Trillanes.
Ah, yun yung ano, tinatakot ngayon ni ano, natatawa ako kasi tinatakot ni Bato si PBBM. Ha? Ang sinasabi niya, ito daw mga nangyaring ito na kaso nila sa ICC, gawa-gawa lang daw ito. Dahil ano lang daw ito, gawa-gawa, kagagawan lang daw ito ni Trillanes at ng mga human rights groups. Ngayon, ang sabi ni Bato, Mr. President, huwag kang maniwala dyan kila Trillanes at sa mga leftist na nagsampa ng kaso sa ICC. Gawa-gawa lang nila ito. Ha? Gusto lang nila kaming siraan ng mga kampo ng Duterte. Baka gawin din nila ito sa inyo. Ayun, may mga ganong pananakot. Unang-una, wala naman si PBBM na policy na katulad ng ginawa ninyo, Bato de la Rosa. Ha? Sa inyo, ginawa ninyong policy yung mga pagpatay sa war on drugs. Ginawa ninyong policy yung mga patayan eh. Kill, kill, kill ang policy nyo, itukhang. O, wala namang ganyan kay PBBM ngayon. Kay PBBM, ayaw niya nang ipagpatuloy yung ginawa ni Duterte. Hindi ako loyalist ng Marcos, ha? Ha? Ano, hindi ako loyalist ni Marcos. Pero alam ko na hindi niya ginawa yung ginawa ni Duterte. Ha? Ngayon, mayroon pa bang napapatay na mga adik? Mayroon. Pero isolated case. Ibig sabihin, iba kasi yung state policy. Ha? Iba yung state policy. Pag sinabi mong state policy, ibig sabihin talagang yan ang policy ng gobyerno, gawin nyo to. Oh, yung tukhang, organizational policy yan ng PNP. Yung mga ginawa na ano, yung mga pagpatay sa mga adik at saka mga kriminal, wala nang mga due process. Wala na. Ano yun? Policy talaga ng gobyerno yun. Pinagmalaki naman ni Duterte yun. Ganun daw talaga eh. Diba? Tinanong pa nga si Duterte sa Quadcom, Mr. President, talaga bang tinatanggap mo na policy ng gobyerno mo yung war on drugs na ginawa nyo? Kung saan maraming napatay. Anong sabi ni Duterte? Yes! Ginawa ko yun para sa kinabukasan ng mga kabataan. Diba? Ganon. Si PBBM, hindi niya yun, wala siya, hindi niya nga na pinagpatuloy yung policy na yun eh. Nang maging chief nang maging secretary ng DILG si Benhur Abalos, tinigil yan. Ang naging policy na nila, yung dati na, save the user, jail the pusher. Yun yung matagal ng policy sa kampanyang laban sa illegal na droga eh. Si Duterte lang ang iniba. Ang ginawa ni Duterte, patayan talaga. Pinagpapatay talaga ang mga pinagsususpitsa, ang adik, pusher. Yun ang ginawa. O ngayon, paano mo naman masasabi si PBBM na makakasuhan sa ICC? Di ba? Paano mo naman ma-ICC si PBBM? Kaya sabi ng Malacanang ni Yussi Claire Castro, Marcos, imposibleng madala sa dahig. Oh, yan ang sagot ni Yussi Claire Castro sa pananakot ni Bato. Kasi ang sabi ni Bato, parang sinasabihan niya si PBBM, wag mo naman akong dalhin sa dahig. Huwag kang maniniwala dyan sa huwag kang maniniwala dyan sa ila Trillanes saka sa mga leftist. Baka sa susunod, ikaw naman ang gawa nila nito. Ha? Oh, gawa-gawa lang daw yung mga kaso sa kanila. Oh, di ba mga kabunyog, mga kabayan? Ay sabi ni Yussi Claire Castro, wala namang ginawa si PBBM katulad ng ginawa ni Bato at ni Duterte. Ha? Hindi naman, ang policy ni PBBM, hindi naman tukhang eh. Hindi naman war on drugs na patay dito, patay doon eh. So, paano mo masasabing dadalhin si PBBM sa ICC? Nananakot lang si Bato. Yan ang problema kila, Yan ang problema kila Bato at kila Duterte. Kagawa nila yan eh. Kagagawa nila yan. Ngayon, pinapanagot na sila doon. Si PBBM, dumistansya na sa ganyan eh. Ayaw niya na ng ganyang policy. Di ba? Ayaw niya na. Ang ginawa ni Duterte ni PBBM na policy sa campaign against illegal drugs, yung katulad ng mga nakaraan. Yung mga panahon ni Cory, ni Marco, ni Ramos, ni Erap, ni Gloria, ni Pinoy, yun ang pinapatupad ngayon ni PBBM. Kay Duterte kasi, nag-iba ng approach eh. Halagang gera, war on drugs, mga patayan dito, patayan doon. Yun naman yung sinabi ni Bato at saka ni Duterte nung nasa administrasyon pa sila eh.
Paano ngayon sasabihin ni ano? Paano ngayon sasabihin ni Bato na baka daw mangyari din kay PBBM, pagkaisahan din daw nila Trillanes at ng mga leftist, dalhin daw sa ICC. Imposible yun. Imposible yan. Hindi, sa totoo lang mga kabunyog, mga nandadamay si Bato. Akala niya naman, makukumbinsi niya niyan si PBBM. Alam naman ni PBBM na iba ang ginagawa niya kaysa kay Duterte pagdating sa war sa droga. Tinigil na ng administrasyon. Tinigil na ng administrasyong Marcos yung mga policy ni Duterte sa kampanya sa illegal na droga. Hindi na ito katulad nung panahon ni Duterte. Kaya imposible yung sinasabi ni Bato na dadalhin din si PBBM sa ICC. Nananakot lang siya. Iba yung ginawa nila eh. Iba yung ginawa nila. Napakarami nang naging presidente ng Pilipinas. Si Cory, si Ramos, si Erap, si Gloria, si Pinoy. Bakit hindi sila pwedeng maliti sa ICC? Unang-una wala pa naman kasing ICC noon. Kahit may ICC na noon, totoo namang may napapatay sa drug operations. Mayroon namang napapatay diyan. Pero hindi katulad ng ginawa ni Duterte na sinadya ang mga tao na manlaban. Eh di ba gano'n naman yung sinabi niya? Kapag ayaw manlaban, gatungan nyo na manlaban. Pilitin yung manlaban. Kung ayaw manlaban, gatungan nyo. Taniman nyo ng ebidensya. Di ba? Kaya ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Itong si Bato ngayon, tinatakot si PBBM, imposible naman yan. Ngayon, ano ang sagot? Ano ang reaksyon ng Palasyo o ng Malacanang sa pakiusap ni Bato? Nagmamakaawa si Bato. Ang sabi naman ni Yossi Claire Castro, ganito mga kabunyog. Sabi ni Yossi Claire Castro, ito yung sagot ni Yossi Claire Castro. Ayan. Sabi ni Yossi Claire Castro, ang lagi naman pong pangako, ang lagi naman pong utos ng Pangulo sa lahat ng enforcement agencies, sa lahat po ng pagkakataon, hindi lang po dito patungkol kay Senator Bato, dapat lamang ay sumunod kung ano ang sinasabi ng batas. Yun. Yan na yung reaksyon ni Palace Press Officer Yossi Claire Castro sa pagmamakaawa ni Bato. Yung sagot ni Yossi Claire Castro, pag mga ganyang usapin na, sundin ang batas. Yun. Kung ano ang batas, yun. Hindi naman pwedeng ang batas ay papaboran ang tulad ni Bato. Parang hindi mo susundin ang batas dahil senador si Bato? Hindi. No man is above the law. Kung ano yung nasa batas, yun ang sundin. Kung ano ang nasa konstitusyon, yun ang sundin. Yan ang sagot ni Yossi Claire Castro sa pagmamakaawa ni Bato. Yan So malinaw, ano ang sabi ni Yossi Claire Castro? Lagi namang utos ng Pangulo sa lahat ng enforcement agencies, sa lahat ng pagkakataon, hindi lang naman tungkol kay Bato, sumunod kung ano ang sinasabi ng batas. Yan. Bato, kuha mo naman ang ibig sabihin yan. Baka hindi mo pa yan maintindihan. Ano ang ibig sabihin ni Yossi Claire Castro niyan? Ang ibig sabihin ni Yossi Claire Castro niyan, kung ano ang batas, yun ang susundin. Walang special sa batas. No man is above the law. Yan. Yan ang malinaw dyan. Mukhang alam na ni Bato ang ibig sabihin ni Yossi Claire Castro. Ito na. Sabi dito, Alas, Senate protection for De La Rosa has legal limits. Yan. Sa ngayon, pinoprotektahan ng Senado si Bato. Hininga ng reaksyon si Yossi Claire Castro. Anong reaksyon niya? Ang sabi ni Yossi Claire Castro, may limit ang proteksyon ng Senado. May limit yan. Hindi naman yan absolute. Yan. Bato, alam mo na naman ang ibig sabihin ni Yossi Claire Castro niyan. Hindi ko gawa-gawa yan. Sabi dyan, Palas, Senate protection for De La Rosa has legal limits. Ibig sabihin, okay, pinoprotektahan si Bato ng Senado. Pwede naman yan kasi
Senador siya eh. Pero, hindi naman hindi naman pwedeng walang limit ang proteksyon ng Senado. Yan na ngayon ang ano. So, ang tanong ngayon, ano ang limit sa proteksyon ng Senado? Tingnan muna natin sa konstitusyon. Ito ang nakalagay sa konstitusyon. Sa Article 6, the Legislative Department, 1987 Constitution. Article 6 yan Legislative Department. Sa Section 11. Ano bang nakalagay sa Section 11? Ito ang nakalagay mga kabunyog. Ayan Section 11. Yan. Basahin ko. A senator or member of the House of Representatives shall, in all offenses punishable by not more than 6 years imprisonment, be privileged from arrest while the Congress is in session. No member shall be questioned nor be held liable in any other place for any speech or debate in the Congress or in any committee thereof. Actually, 2 sentences ito sa isang section. Ang importante lang sa atin yung first sentence. Ang unang sentence yan yung privilege from arrest. Privilege from arrest. Okay? May privilege ba from arrest ang mga members ng Legislative Department? Ang sagot, yes. Pero, hindi yan absolute na privilege. Privilege from arrest, pero may limit. Yan yung sinasabi ni Yussi Claire Castro. May limit yan. Hindi absolute yan. Ibig sabihin, hindi yan tulad sa president. Ang presidente, absolute ang immunity from suit and from arrest. Sa presidente, ang presidente ay absolute ang presidente, absolute ang privilege from arrest. Bakit iba yung sa presidente? Ay, ang presidente yan. Nakakahiya kung aarestuhin mo ang presidente. Kaya pwede siyang arestuhin o kasuhan pagkatapos na ng termino niya. Di ba si Erap ganun? Pero kapag senador ka, kongresista, hindi. Napakaano naman yan, dahil lang kongresista ka at senador ka, hindi ka pwedeng arestuhin. Ay, hindi naman ganun ang nakalagay sa konstitusyon. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Konstitusyon na ang nagsabi. Okay, balikan ko yung tanong. Pwede bang arestuhin ang senador o ang member ng Congress? Yes. Yes. Pwede siyang arestuhin. Pero, kapag ang kaso niya ay magaan lang, ano ang ibig sabihin ng magaan lang ang kaso? Yung imprisonment below 6 years. Below 6 years. Kapag below 6 years ang imprisonment mo, hindi ka pwedeng arestuhin habang nakasesyon ang Senado, ay ang Kongreso. Pero, kung ang kaso mo ay mabigat, 6 years pataas, pwede kang arestuhin kahit nakasesyon ang Senado. Yan ang malinaw. Yan ang sinasabi ni Yussi Claire Castro na Senate Protection for De La Rosa has legal limits. Nakalagay mismo sa batas. Hindi pwedeng na senador ka, hindi ka pwedeng arestuhin. Ay, grabe naman yan. President lang naman ang immune from suit, saka immune from arrest. Ang senador at saka members ng Congress, hindi pwedeng arestuhin kapag ang kaso ay below 6 years ang parusa. At saka nakasesyon ang Congress. Yun ang 2 requirements. Para hindi maaresto. Member ka ng House o kaya member ka ng Senate. Kapag ang kaso mo, ang imprisonment ay mababa sa 6 years at saka nakasesyon, hindi ka pwedeng arestuhin. Pero, kung ang parusa sa iyo ay mabigat, 6 years pataas, at saka kahit pa nakasesyon ang Congress, pwede kang arestuhin. Ano yung mga examples? Nakita nyo si Laila de Lima 2017. Ano ang kaso niya? Illegal drugs. Gawa-gawang kaso nila Duterte. Lumabas yung arrest warrant. Inaresto siya sa loob ng Senado. Pumunto sa taas yung mga otoridad, yung mga authorities, law enforcement.
Ha? Pumunta sila doon. Nagsesesyon ang Senado noon, ha? Nakiusap si dadaan lang muna ako sa bahay, kukuha ng gamit. Yun. Pero inaresto siya sa taas, sa Senado. Nakasesyon yun. Bakit siya inaresto si Laila? Kasi drugs yun, eh. Yung kinaso nila Duterte kay Laila, drugs. Ano yun? More than 6 years yun, syempre. Si Trillanes, noong 2018, inaresto din siya. Ang kaso niya, rebellion. Gawa-gawa na naman nila Duterte. Umakyat sa taas. Umakyat sa Kongreso. Sa lounge. Ay sa Senado. Umakyat yung mga aaresto sa kanya. Lumaban ba si Trillanes? Hindi. Nagpaprotekta ba siya sa Senado? Hindi. Ayaw niya nang idamay ang Senado. Magkakaroon ng constitutional crisis, eh. Pag dinamay mo pa yung Senado, nagpakampi ka sa Senado, magkakaroon ng constitutional crisis. Bakit magkakaroon ng constitutional crisis? Unang-una, may separation of powers tayo, eh. May separation of powers. Sino ba ang dapat na nag-a-arrest? Siyempre, executive, law enforcement. Trabaho yan ng law enforcement. Ngayon, pag member ka ng Senado, exempted ka ba sa pag-aresto? Hindi. Hindi ka exempted. Ha? Ang presidente lang naman ang exempted, eh. So ngayon, kung hindi susundin yan, ano na ngayon? Wala nang halaga ang mga batas natin. Yan, ganun lang kasimple yan. Pag hindi sinunod yan, kapag hindi nasunod na maaresto si Bato dahil po proteksyonan ng Senado, lawbreaker na ngayon ang Senado, hindi na lawmaker. Magkakaroon tayo ngayon ng constitutional crisis. Bakit? Kasi trabaho ng executive na i-enforce ang batas. Bakit naman hindi aarestuhin ang isang tao dahil lang senador siya? Nakalagay naman sa konstitusyon, eh. Anong nakalagay sa konstitusyon? Kahit ka pa senador, kahit ka pa member ng House of Representatives, pwede kang arestuhin. At yan yung ngayon yung ipapatupad ng Pangulo. Kaya kahit anong pakiusap, kahit anong pakiusap ni Bato, walang choice ang presidente dyan. Yun yung pinapaliwanag ni Jose Claire Castro. Wala nga namang hindi sundin ng Pangulo ang batas. Diba? Kung the law may be harsh, but that is the law. Yan yung dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, nagmamakaawa na si Bato. PBBM, maawa ka naman sa akin. Ang problema, no choice dyan ang Pangulo. Kapag hindi niya pinaaresto si Bato, yung sinumpaan ng Pangulo na ipapatupad niya ang batas. No man is above the law. Kung nakalagay sa konstitusyon na hindi lang pwedeng arestuhin ay ang presidente. Ang members of Congress at ang Senate pwedeng arestuhin kahit pa may session. Kahit pa may session. Kaya nga walang nagawa si Trillanes noon, eh. Si Trillanes noon sa Kasilayla, hindi na siya humingi ng proteksyon ng Senado. Hindi na. Idadrag mo pa. Parang idadamay mo pa yung Senado. Problema pa yan ng Senado. Harapin mo na lang. Ganun yan. Ganun yan. Ngayon, si Bato de la Rosa magpapaprotekta sa Senado. Si Cayetano naman, puprotektanan si Bato. Kaya nga si Soto noon, nagsabi na yan. Nung Senate President pa si Soto, sabi ni Soto, puprotektahan namin siya. Pero alam namin hindi pwedeng tumagal yan. Diba? Yun yung paliwanag ni Soto noon sa kanilakson. Siyempre, senador yan. Puprotektahan din namin yan. Kaya lang, anong gagawin namin? Makikipagmatigasan kami sa executive? Hindi naman pwede. Kaya hindi rin namin, alam na yan ni Bato, hindi namin siya kayang depensahan ng pangmatagalan. Darating at darating ang time, kailangan niyang sumurrender. Di ba? Yan yun. Kaya yan yung issue dyan ngayon, mga kabunyog, mga kabayan. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Medyo mahaba-haba na ang talakayan natin. Sana nakatulong itong mga paglilinaw ko. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo, mga kabunyog, mga kababayan. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.